Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in black cumin, no? We will talk about the facts and benefits of using black cumin. So, black cumin, the seed of blessing, the seed of life. Next slide, please. Okay. Ano natin yung introduction? Kilala niyo na ako. So, we'll pass out the ano. Okay. Black cumin plus. Okay. Next slide po, Sir Joseph. It's a seed of blessing. Okay. So, here from the book, Counsels on Diet and Food. Okay. Counsels on Diet and Food, which is a book that promotes natural health and having health in natural way, the natural way. God has caused to grow out of the ground herbs for the use of man. And if we understand the nature of these roots, seeds, and herbs, and make a right use of them, there would not be a necessity of running for the doctor so frequently, and people with much better health than they are today. So, very simple, no? I know, naaantindihan nyo, no? Kung sino man, kahit sa kapatid natin mga Muslim, no? Assalamualaikum. Allah, okay? Sa mga Christians, God. Or in any, maybe for that Buddhist and Taoist, Buddha, has caused to grow out of the ground herbs. Sinabi herbs, hindi po gamot. Sinabi tanim, herbs. At dapat daw, atindihin natin kung paano gamitin itong mga ugat, no? Mga seeds, which is black cumin is a seed, at iba pang mga herbs natin, katulad ng mga mushrooms natin, at iba pang herbs like androgy, and make the right use of them. Kaya nga, doon yung point kailangan natin alamin yung tamang paggamit nito. Kasi ang tama na paggamit at tamang kaalaman ng mga ugat, ng mga seeds, at ng mga herbo na ito ay makakatulong para makaiwas tayo na palagi-palagi tayong tatakbo sa doktor. Kasi nga po, sa panahon ngayon, alam natin meron tayong pandemya. At sa panahon ng pandemya, ang hirap lumabas. Maraming takot na pumunta sa ospital. Alam ko yan. Pero kung alam natin ang ating herbs, lalo na ang ating DXN supplement herbs, maaaring hindi kailangan na palagi tayong aalis ng bahay para tayo magpagaling dahil magkaroon tayo ng confidence na pag araw-araw ginagamit natin ng tama ang DXN herbs and supplements, tayo ay mananatiling malusog. That's why it's very important to learn, no? Sabi diyan, you need to know, we need to understand the nature of how to use these herbs for the health of man so that we don't need to run to a doctor every day. Next slide, please. Okay. So, etong black cumin daw is una-una na-discover sa Africa. It doesn't mean na dahil sa Africa siya na-discover, wala na sa ibang bansa. Actually, kung pupunta kayo dito sa Southeast Asia, marami siya sa Indonesia, sa Malaysia, at dito sa Mindanao, mismo sa atin, sa Mindanao Island, maraming black cumin. Now, ang scientific name niya is Nigella sativa. Bakit Nigella sativa? Kasi first siya na-discover ng mga scientists doon sa lungsod o sa bansa ng Nigeria. No? Nigeria. Now, bakit sativa? Because panlasa siya, no? Because it's a spice, no? Dahil ito ay spice, sativa meaning panlasa for the scientific Latin meaning. So ito ay seed, no, o herb na nagbibigay ng magandang panlasa. Kaya ginagamit ito usually as sa mga cuisine, ano? Sa mga kusina, as sa pagluto. Okay? Pero ang first nito na medical use, ang unang paggamit ng black cumin para sa pagpapagaling ay
na lathala o nailathala nga doon sa Egypt, sa Ehipto. Matagal na, mga more than 2,000 years ago. And again, as I've said, it belongs to a family of spices. Okay, next slide please. Okay, and for Islam, no, mga kapatid natin Islam, this is known as the seed of greatest healing. No, seed of greatest healing. Okay, now more of black cumin in history, no, more of black cumin in history. Ito nga ang black cumin ay kasama dun sa mga inilibing nung namatay yung youngest king of Egypt, no? Si King Tutankhamun, siya yung pinakabatang pharaoh o hari ng Ehipto na namatay. At doon sa kanyang libingan, nung na-discover yung kanyang libingan, doon nakita sa aside from the riches, the jewels, yaman niya, ay doon may nakalagay na black cumin. Kasi nga, ang akala ng mga Egyptians, pag pinabaunan nila yung bangkay ni King Tut ng black cumin, baka mabuhay siya ulit. Kasi nga naniniwala nila it's a seed of life. Okay. Now, si Cleopatra, one of the queen also of Egypt, ginamit ito ang black cumin oil. Okay? Kasi yan, pag yung dinurog yan, malalalabas na oil. At yung oil ng black cumin, yun ang ginamit ni Queen Cleopatra para pampatibay, pagpaganda ng kanyang buhok at pampaitim ng buhok niya. Okay, even the Greek philosopher and Greek doctor, si Dioscorides, no? Si Dr. Dioscorides ng Greece, gumamit ng black cumin para panlunas sa sakit ng ngipin at saka sa sakit ng ulo. And it was effective. Okay? Next, please. Okay. Pag pinag-usapan naman natin ang black cumin pagdating sa religion, kahit Christian o Muslim, nandun na may mention. Sa ating mga Christians, pag kayo ay very familiar with your Bible, sa aklat ni Isaiah, Prophet Isaiah, mismo, doon sa Isaiah chapter 28, doon mo makikita na na-mention yung black cumin o sa ibang translation ay dill. Pag nakita niyo yung translation tanim na dill, yung herb na dill, ibig sabihin yun ay black cumin. Ginamit po ito pampasarap ng pagkain at pampalusog sa katawan. No? And in Islam, it was very popular in the religion because it was used by Prophet Muhammad as for medicine. At mismo si Prophet Muhammad nagsabi, in the black seed is healing for every disease. Nasa black cumin daw ang pagpapagaling ng tao sa halos lahat ng uri ng sakit. Maliban lang sa death o kamatayan. So, in the black seed is healing except death. Okay. So now, as I've told you, we are going to give you studies, no? To help you para maging mas matibay ang ebidensya nyo habang inyong ini-introduce itong black cumin sa mga clients nyo na merong mga karamdaman, sabihin natin, para mas maging ano sa kanila, no? Mas beneficial sa kanila, mas maganda pag studies ang binigay natin sa kanila. Okay, allow me to take off my glasses for a moment. So it will be better for me to see. Okay, yan po. Okay, now, black cumin or Nigella sativa is considered as a promising immune system booster. Now, dito sa atin sa DXN, marami tayong immune system booster. Ano po? At isa dan ay black cumin. Okay, itong black cumin is considered daw as an immune system booster and an anti-inflammatory. Ano po ang ibig sabihin ng anti-inflammatory agent? Yan po ay panlunas sa pamamaga ng balat, ng buto, o di kaya ng laman. Ano po? So, para din siyang RGGL, ano? Para din siyang Ganoderma. Kaya lang, ang Ganoderma is a mushroom, ang black cumin is a seed. Although they have almost the same properties. Although I'm not saying that they are equal, RGGL is still superior to black cumin, but then black cumin hindi naman nagpapahuli. Pag may mga
sakit sa katawan katulad ng rheumatoid arthritis. Okay? Marami kasing uri ng arthritis. Pero yung rheumatoid arthritis, yan yung mga arthritis sa matatanda, no? Dala ng edad o pagkatanda. Maganda ang black cumin para sa mga arthritis ng katandaan. Okay? It is a potent antihistamine. Antihistamine is panlunas sa kate, no? Allergy, kate, no? And promising anti-lipidemia. Ano yung anti-lipidemia? Pag sinabi nating lipid or fats, anti-lipid meaning pangtunaw ng taba. So pag sobrang kolesterol, sobrang triglyceride sa ating katawan, pwede tayong gumamit ng black cumin. Okay? But merong nakasabi, note, it is not a cure all if not taken correctly with diet and lifestyle changes. Ibig sabihin, pag ikaw ay nag-black cumin, pero mahilig ka pa rin kumain ng mga matataba na pagkain, masesebo, na pagkain, hindi mo ma-feel yung effect ng black cumin. Kailangan kasi na habang nagba-black cumin ka o gusto mong malusaw at mawala ang lahat ng taba sa iyong katawan, dapat ang pagkain mo ng matatabang pagkain o fatty foods ay dapat iwasan mo rin. Okay? Next slide, please. Okay. Nigella sativa for symptomatic treatment of H. pylori ulcer. Okay. H. pylori ulcer is a type of ulcer na talagang pinakamahirap pagalingin. Okay? I would like to tell you, maraming ulcer na hindi gumagaling. Minsan, ang cause nitong ulcer na ito ay isang bacteria na ang pangalan ay H. pylori o Helicobacter pylori. Ang Helicobacter pylori po ay napakahirap pagalingin. Kailangan sa mga doktor, sa amin sa Western Medicine, pag sa mga medicine, katulad nitong sa American College of Gastroenterology, ang recommendation nila is gumamit ng quadruple therapy. Pag sinabi mong quadruple therapy, hindi isang gamot lang yon. Ibig sabihin, 4 na klase o 4 na uri ng gamot para gumaling ang iyong ulcer at mamatay yung bakterya na siyang sanhi o pinanggalingan ng ulcer. So itong quadruple therapy usually is levofloxacin, clarithromycin, omeprazole, at Bismuth. So levofloxacin at clarithromycin, pareho po yung antibiotic, pampatay dun sa H. pylori. Omeprazole, anti-acid. Bismuth, para hindi masugatan ang tiyan. So ito po yung ginagamit usually ng mga doktor, no? Traditionally, ginagamit ng mga doktor para panlaban sa H. pylori na ulcer. Pero, the results show in this study na ginawa sa Mayo Clinic. Remember, this is Mayo Clinic, one of the best hospitals in the world. Not just in the USA, but in the world. Mayo Clinic says, okay, in this study, though, there was, bumalik muna, Sir Joseph. Back po, okay. Sabi ng Mayo Clinic, in this study though, there has been observed a promising effect in improving symptoms of H. pylori using black cumin. So, kung sa traditional na Western medicine, 4 na uri ng tawag nito, ng gamot ang kailangan mo para maiwasan mo ang H. pylori, dito po, black cumin, pag meron kang H. pylori ulcer, black cumin lang po ay okay na at sapat na para magpagaling sa iyo laban sa H. pylori. Next, Sir Joseph. Okay. Now, ito naman is another study from the Saudi Journal of Gastroenterology. Okay? Saudi Journal of Gastroenterology, sabi, ang 2 grams of black cumin, 2 grams of Nigella sativa in combination with ranitidine, an antacid, acid blocker, rumiresulta daw sa 67% na paggaling, okay? Paggaling sa ulcer laban dun sa regimen na triple therapy lamang laban sa H. pylori ulcer, okay? Sa Saudi kasi ang ginagawa nila hindi quadruple therapy kundi triple therapy, which is clarithromycin, omeprazole, metronidazole. Okay? Pero dito again pinapatunayan na 2 gramo ng black cumin. So how much is 2 grams of black cumin? Pag tinatanong nyo, 2 grams of black cumin is equivalent to
8 capsules a day sa ating DXN product. So, pag sinabi mo may ulcer mo, kailangan mo ng 8 capsules ng black cumin araw-araw para maging successful sa pag-treat ng ulcer mo at as high as 67%. Okay? Next. Okay. Indigestion. Ano po itong indigestion? Hindi natunawan, ano? Ito yung sa mga matatakaw, ano? Kain ng kain, hindi namimigay ng pagkain. Yan, nagkakaroon ng indigestion, hindi matunawan, masakit ang tiyan. Ano po? May hangin, di alam. So, black cumin mixed with peppermint. Okay, yan. Okay. Black cumin mixed with peppermint was found to be effective in controlling vomiting, no, pagsusuka, associated by dysfunctional dyspepsia or indigestion compared to Plasil o metoclopramide. Okay. So dito sa study nito, pinag-compare nila yung Plasil at black cumin. Kasi ang Plasil, 'di ba, binibigay pag nasusuka yung tao. So, sabi nila, mas maganda pa rin pag gusto mong natural, gumamit ka ng black cumin at peppermint. Ngayon, ano po ba ang product natin na peppermint? Ano po ba? 'Di ba spica tea? Okay? So, ibig sabihin, pag iinom ka ng capsule ng black cumin, pantulak mo, spica tea. Para panlaban sa pagsusuka dahil ng indigestion o hindi ka natunawan. Okay? This was done in 160 patients back in 2006. And this is what they're doing in Saudi Arabia and in America. No? Because ito ay lathala ng International Journal of Medicine, okay, December 2010. Okay. Next, please. Okay. Pagdating namin sa usapin na baga, ano, mga diferensya sa baga, ang main component kasi ng black cumin ay yung tinatawag nating thymoquinone. Ang thymoquinone is triterpene. Katulad ng GL, sa GL maraming triterpene, ano? Yung ganoderic acid. Dito po sa black cumin, ang triterpene na makikita mo sa black cumin ay thymoquinone. At itong thymoquinone ay bronchodilator. Anong ibig sabihin ng bronchodilator? Ito po ay nagpapaluwag ng baga. Nagpapaluwag sa baga. Okay? So, it shows superior bronchodilator effect as compared to the drug combination fluticasone salmeterol, which is marketed dito sa Philippines as Seretide. Mas maganda daw ang black cumin pampaluwag ng paghinga at pampaluwag ng baga kaysa sa Seretide. Paglaban at pagkontrol sa asthma o hika. So this is a study. And another study in human subjects found that boiled extracts of black cumin seed have relatively potent effect in preventing asthma attack. Kaya pag ikaw ay isang asthmatic, mas maganda sa iyo ay gumamit ka ng black cumin para hindi ka palagi aatakihin ng iyong hika. Okay, next. Okay. Now, this one is the tolerability and safety of Nigella sativa on blood sugar levels. Kasi sabi nila, paano yan pag diabetic ako? Pwede ba akong gumamit ng black cumin? Okay, so ganon. Again, thymoquinone. What is thymoquinone? It is the main ingredient or the main triterpenes that you will see in black cumin. Thymoquinone will cause healing of the pancreatic beta cells. Ano po itong pancreatic beta cells? Ang pancreas po ay isang organ sa katawan. Itong pancreas ang siyang isang factory sa katawan na nagpo-produce ng insulin. At alam natin, ang insulin, yan po ang pumipigil sa pagtaas ng blood sugar sa dugo. So pagbababa ang insulin sa katawan, maaaring tataas ang blood sugar, maaaring magigita yung diabetic. So para sa mga diabetic at medyo mahina ang control sa sugar, nire-recommend po natin ang black cumin dahil sa sangkap nitong thymoquinone na tumutulong para gumaling, mag-heal ang ating pancreatic cells, beta cells. At pag nag-heal na siya at lumakas siya, maaari itong mag-reproduce ulit ng insulin para tulungan
na mapigilan ang pagtaas ng blood sugar sa ating katawan. Further, in this study, it says na mas maganda siya kesa siya metformin. Mas tolerable siya, wala siyang side effect kesa sa metformin. Next, please. Okay. Dito naman, sabi natin, ang black cumin is maganda rin para sa mga matataas ang lipid o fat, no, level. Gusto niyo matunaw yung fat level o mawala yung sobrang taba sa katawan. So, kailangan nito, dito ay ginawa itong isang study na ito ay ginawa, sinubukan sa mga babae. No? Sa mga babae na mabigat ang timbang, sorry po to mention, pero sabihin natin matataba na babae, obese na mga babae na mataas ang cholesterol sa dugo. Binigyan po sila ng 40 milligrams per kilogram body weight ng black cumin supplement. So binigyan sila ng 40 milligrams per kilogram ayon sa kanilang timbang ng black cumin, at ang resulta, no, after 4 to 6 weeks, isang buwan at kalahati, sa loob ng isang buwan at kalahati, ang resulta, 27% bumaba ang bad cholesterol, no? 27% bumaba ang blood cholesterol, 22% bumaba ang triglyceride, at 16% bumaba ang total cholesterol sa loob lang ng isang buwan at kalahati. Kaya maganda po ito, bala kayo na magpapapayat, pero yun nga, ang sabi ay hindi pa rin ito magiging effective kapag hindi natin iniwasan yung sinasabi nating fatty food. Ano pa? Next, Sir Joseph. Okay. Ito naman ang review of the potential therapeutic effect of Nigella sativa. This one is done here in Asia Pacific, Asia Pacific Journal of Tropical Medicine. Okay? So, sabi nila, noong 2013, may ginawang study sa 2,000 kalalaki, na mga lalaki. So, nag-gather sila, itong mga doktor dito sa Southeast Asia, ini-gather nila yung 2,000 na mga lalaki na matataba at may diabetes. Okay? 2,000 mga lalaki na merong diabetes at matataba. At binigyan nila sila ng 2 grams per day ng black cumin. So again, 2 grams per day. 2 grams per day. Ilang capsule yon? Again? Yes, 8 capsules. 8 capsules a day. For 65 days. Okay? 1 month and 5 days ginawa nila. At ito po ang resulta. Ang resulta is good control of body pain. Good control of body pain in 74% of those tested. Yung mga sa 74% of ng mga lalaking initest. Control obesity and high appetite. Binaba ang timbang, at saka napigilan ang yung pagkain, sobrang pagkain, sobrang takaw, napigilan sa 73% ng mga lalaking tinest. At ito pa, improve sexual libido. Gumanda ang performance sa kwarto ng 84% ng mga lalaki. Okay? Gumanda. Hindi lang pampawala ng taba, pampaganda pa ng performance sa loob ng kwarto. Kasama si Mrs. Siyempre, si Mrs. lang. Improve memory in 89% of the tested men. So, sa 89% ng mga lalaking inibigyan ng black cumin, 2 grams per day, gumanda yung memorya nila. At saka nawala ang kanilang pagkalilimutin. Okay? Sa 54% of men who were tested. Okay? Next, please. Okay. Black cumin is safest for those who are taking omega-3 or omega-6. Okay. Marami na akong lecture nito di ba? The other product which has omega-3 is Rosel. Okay? Please remember, DXN has 2 products which is rich in omega-3. Meron 2 produkto ang DXN na mayaman sa omega-3. Ang una ay Rosel, ang pangalawa ay black cumin. Now, ang problema kasi sa omega-3 at omega-6 na galing sa isda
ay yung mercury contamination. Bakit? Madumi na po ang dagat. Madumi na ang dagat, madumi na rin ang mga lawa. Kaya mataas na ang concentration ng mercury. At yung mercury na ito ay pumapasok sa atay ng isda. At kapag kinuha natin yung fish oil galing sa atay ng isda, kasi gagamitin natin para sa ating katawan, essential oil siya, nakahalo yung mercury. So tayo nalalason. Hindi sa omega-3 na galing sa isda, kundi yung mercury na nakahalo sa omega-3 galing sa fish oil. Kaya mas maganda pa rin ang gumamit ng Russell at black cumin dahil wala itong mercury content. Okay? Next, please. Okay. Now, para sa kidney, ano naman ang maganda? Etong Nigella sativa o black cumin maganda din sa kidney kasi dahil din again sa thymoquinone. Thymoquinone na sinasangkap nito. I-remember, thymoquinone is the primary triterpenes na makikita sa black cumin. At ito ay preventive. Again, preventive. Pampigil or pang-iwas sa stone formation sa kidney. Marami tayo ang nagkakaroon ng bato sa kidney. At minsan na-ooperahan tayo dahil hindi matanggal yung bato. At the only means to remove the stone is surgery. So kung gusto nyo malusaw o matunaw yung bato na hindi kayo ma-operahan at hindi kayo ulit magkaroon ng kidney, mas maganda po ay gumamit kayo ng black cumin. Okay? Black cumin per day. Okay. Next. Next, please. Okay. May isa pang sangkap ang black cumin. Ito yung alpha-hederine. Ang alpha-hederine naman na sangkap ng black cumin ay maganda para sa pagpigil sa cancer or prevention ng cancer. Anong uri ng mga cancer? Breast cancer, colon cancer, pancreatic cancer, lung cancer, at liver cancer. Okay. So kung meron po kayong mga client na merong cancer na ito, either breast cancer, either colon cancer, pancreatic cancer, lung cancer, liver cancer, maaari niyong bigyan sila ng black cumin. At ito ay makakatulong sa kanila. Okay? Next, please. Okay. So, hair loss. Okay. Ito lang po, ha? I want you to remember, pag sinabi nating hair loss, nanlalagas ang buhok. Hindi yung wala ng buhok. Okay? Iba yung wala ng buhok. Pag wala ng buhok, mahirap na magpatubo ng buhok. Pero kapag nanlalagas ang buhok, meaning may buhok ka pa, pero nanlalagas siya, unti-unting nawawala, kailangan mong mag-black cumin. Because ang black cumin daw ay nagpapalakas ng hair follicles. Yung hair follicles, ugat ng ating buhok. Okay? Pag matibay, malusog ang hair follicles, hindi man lalagas ang ating buhok, gaganda pa ang ating buhok. Kaya ito nagpapatotoo sa paggamit ni Queen Cleopatra ng black cumin. Remember, doon sa history of black cumin, sabi natin, si Cleopatra gumamit ng black cumin para gumanda ang kanyang buhok. So ito, may study tayo by Dr. Joseph Mercola ng Harvard University mismo. Na yung thymoquinone ay nagpapalakas ng hair follicles para maiwasan ang panlalagas ng buhok. Next, please. Okay. Eczema, masakit sa balat. Eczema, pagtutubig-tubig, kakate, pagkakate-kate, no? Sa eczema. Okay, black cumin daw is black cumin oil, no? Is maganda doon sa mga may eczema na cause ng staphylococcus skin infection, okay? Black cumin ay maganda sa pamamaga, no? Para mawala ang pamamaga o dermatitis sa ating katawan. Mas maganda daw kaysa sa steroids. Kaya gumamit ng eczema, ng black cumin. Maganda sa black cumin kasi ito ay iinumin mo, hindi mo na ipapahid, no? Hindi mo na ipapahid, iinumin ng ating black cumin. Okay? Next. Meron tayong special na discussion which is metabolic syndrome. Ano ba itong metabolic syndrome? This is challenging because
almost every day I can see a lot of people with metabolic syndrome. So, let's discuss what is metabolic syndrome. Metabolic syndrome is, next slide please. Pag sinabing metabolic syndrome, according to the Mayo Clinic, ito po ay isang uri ng sakit kung saan meron kang high blood, mataas ang sugar, mataas ang cholesterol, at ikaw ay mataba. Iulitin ko. Kung ikaw ay high blood, mataas ang blood sugar, mataas ang cholesterol, at saka mataba, maaaring ikaw ay meron ng tinatawag na metabolic syndrome. At ito ay delikado. Ito ay isa sa mga sakit na nagli-lead to, it will lead to heart problems or heart attack. So, isa sa mga nag-lead to heart attack. Next, please. Bakit tayo nagkakaroon ng metabolic syndrome? Again, sa ating pagkain. So, through wrong habits of eating, our appetite has become perverted. Okay? Often we demand food that impair o nakakasira sa ating katawan or health and causes weakness instead of strength. Katulad ng mga napaka-acidic na pagkain, no? Fast foods. So, yan ang nagkukos ng metabolic syndrome sa karamihan. Next. So, ano yung mga facts about metabolic syndrome? Okay? Pag ikaw ay mayroong metabolic syndrome, tandaan natin ulit, metabolic syndrome, ibig sabihin, mataas ang BP mo, mataas ang blood sugar, mataas ang cholesterol, at ikaw ay mataba. Tumataas ang iyong risk o banta na magkaroon ka ng atake sa puso ng 34%. Nagkakaroon ka ng tumataas ang iyong uncontrolled diabetes. Ibig sabihin, hindi bababa ang blood sugar mo. Pag mayroon kang metabolic syndrome, 60% likely magkakaroon ka ng gallstone o maooperahan ka sa gallbladder. At ang maganda lang dito sa metabolic syndrome, ito ay preventable, maiiwasan at reversible. Paano? Iwasan ang fatty food at gumamit ng black cumin. Again, iwasan ang fatty food, gumamit ng black cumin. Next. Okay. Yan po ang picture ng itsura ng taong may metabolic syndrome. At, tinatawag na syndrome X. Okay? Again, ang components of metabolic syndrome is mataas ang blood sugar, mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, at mabigat. Sobrang bigat ang katawan. Combine spirulina, RGGL, and black cumin. Ito po ang 4 na mga food supplements ng DXN na kailangang gamitin ng taong may metabolic syndrome. Again, spirulina, RGGL, at black cumin. Next. Yan. Spirulina. Bakit spirulina? Kasi spirulina, 2 grams of spirulina ay mataas ang amino acids nito at vitamin B complex at minerals na makakapatulong na bumaba ang blood sugar, fasting blood sugar ng 11.7%. At magpapababa ng iyong HbA1c below 7. Di ba ang normal ng HbA1c is 6 down. Pag 6.5 above or above 6 ang iyong HbA1c, mahirap na po ang diabetics mo. So kung gusto mong bumaba ang iyong HbA1c, gumamit ka ng spirulina kasama ang black cumin. Next. Okay, RGGL. Sa Japan, nakita nila na ang RGGL po ay napakaganda para magpababa ng LDL cholesterol or bad cholesterol at cholesterol ng 26% sa loob ng 16 weeks. 16 weeks, how many months is that? 16 weeks, that's about 4 months. Okay, 4 months. Now, ito yung mas maganda. Next slide please, Sir Joseph. Kapag ang iyong black cumin at ang iyong RGGL ay iyong pinagsabay, no? Kasi ang iyong 1 gram of black cumin daily, no? Makaka-reduce siya ng cholesterol by 30% in 4 weeks and will control your insulin diabetes in 1 month. Pero ito yung maganda, mas mabilis. Next slide please. Pag ang RGGL daw at ang black cumin ay ipinagsama mo, pinagsabay mo. Black cumin at Nigella sativa, black cumin, Ganoderma lucidum, RGGL, pinagsabay mo silang inumin. Ito ay bababa ang iyong cholesterol
at triglyceride sa loob lang ng 15 days o 2 linggo. Napakabilis. Kapag ipinagsabay mo ang black cumin at Ganoderma o RGGL, ito ay sa loob ng 2 linggo, tiyak bababa ang iyong cholesterol levels. Next. Kaya, and after a hearty health meal, pagkatapos mo kumain ng malulusog na pagkain, ng pampalusog na pagkain, kailangan mo ng black cumin. Para sa mga taong walang problema sa katawan, walang problema sa kalusugan, 1 to 3 capsules a day lang. 1 capsule 3 times a day after meals po ang black cumin at tiyak magkakaroon ka ng magandang katawan. Yan po ang kagandahan ng ating product na black cumin. Next. At paalala po from Dr. Benny, James Benny, in the world of medicine, if you can put on a pill, you can see every month, I can see you every 3 months for the rest of your life. That's how we make money in medicine. If I put you in a plant-based diet and you get better, I probably won't see you again. Yun. Yun ang maganda doon. Ang kinakatakot ng mga doktor, hindi ka na babalik sa kanila. Bakit? Kasi malasog ka na. Gumamit ka ng black cumin. Gusto nila hindi ka gagamit ng black cumin para pabalik-balik ka. Hihingi ng reseta, hihingi ng maintenance. So, ang desisyon, ang choice ay nasa inyo po. Kung patuloy nyo babalikan ang doktor nyo, o di kaya ay kayo mag-natural cumin. Next slide, Sir Joseph. Si Dr. Alan Greenberg, sabi niya, unless you are fortunate, enough to have a naturopathic physician available, almost all drugs are toxic. Kaya ayaw niya nang gumamit tayo ng mga synthetic drugs kasi toxic ito o nakakalason sa katawan. Hindi naman ito nakakapagpagaling. Okay? Next. Si Hippocrates mismo. Si Hippocrates po ay father of medicine. Kami pong mga doktor, pag kami po ay natanggap namin, nakapasa kami sa board exam at manunumpa na kami bilang isang doktor, ang sinusumpaan namin ay si Hippocrates. No? Hippocratic oath yung sinasabi. So, Hippocratic oath, sabi ni Hippocrates, here the gods cause disease to plague man. Oh? Dito po sa mundo, dahil sa kasalanan natin, ang mga Diyos ay nagpadala ng sakit. Pero, nagpadala din sila ng nakakapagaling, which is black cumin, para gumaling tayo. Next. Kaya, Ancient Egypt's health secret is now available for you at DXN. Again, Ancient Egypt's health secret is now available for you in DXN. Thank you po. Salamat sa pakikinig. And I hope you have absorbed so much about black cumin and its benefit for you this afternoon. Thank you. Who can consume and use DXN products? Since DXN products are natural health products, they are suitable for all categories of people, starting from infancy to old age and the sick. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us. DXN, one world, one market.